Buwan ng Nobyembre, nang umpisahan ni Ila na pagtaksilan ang kanyang nobyo. Hindi niya alam kung bakit niya iyon nagawa dahil mahal naman niya ang kanyang kasintahan. Nagsimula ito nang bisitahin ng dalaga ang puntod ng kanyang mga magulang sa sementeryo at doon niya nakilala ang lalaking naging dahilan para magbago ang takbo ng kanyang buhay na may kasamang kababalaghan at katatakutan. Ano ang magiging kahihinatnan ng magagawang kataksilan ni Ila sa nobyo niyang nagngangalang James? Magkakaayos pa kaya sila at magkakapatawaran? Magkakasundo ba uli ang dalawang pusong nagmamahala ng tapat ng ilang taon pero nasira dahil sa hindi sinasadyang pangyayari? Muli ay inaanyayahan ko kayong pakinggan muli ang aking bagong lapag na pinamagatang Ang Sikreto ng Aking Kalaguyo. Mahal na mahal kita, Ella. Kaunting panahon na lamang, magagawa na nating magpakasal at pwede na tayong bumuo ng isang pamilya. Ani ni James sa nobya. Iyan ang matagal ko nang pinakahihintay, James. Mahal na mahal din kita. Katanda kong hintayin ang araw na tutuparin mo ang iyong mga pangako. Nakangiti namang tugon ng dalaga. Sa kanila siniil ng halik ang isa't isa hanggang sa nagnaig ang kanilang mga katawan para ibsan ang makamundo nilang pagnanasa sa isa't isa. Lumipas ang mga araw at buwan na natili pa ding matatag ang relasyon ni na James at Ella. Sa tingin ng kanilang mga kababata ay wala nang makapaghihiwalay pa sa dalawa. Parehas na din silang ulilang lubos. Si James ay nagtatrabaho bilang engineer ng mga construction site at si Ella naman ay isang may-ari ng medyo sikat na karinderya. Maski laging wala ang binata at laging out of town dahil sa iba't ibang hawak nitong mga proyekto ay hindi niya naisipang ang magloko. Ganoon na rin si Ella. Gusto na rin sana ni James na itigil na ng nobya ang kanyang negosyo at siya na lamang ang bahala sa kanyang mga gastusin sa mga pang-araw-araw. Subalit hindi pumayag ang dalaga. Nakasanayan na kasi nito at kinalakihan na ang ganong uri ng kanyang pinagkakakitaan na minana pa niya sa kanyang yumaong mga magulang. Magkagayon pa man ay hindi naman sila nawawalan ng komunikasyon sa araw-araw sa pamamagitan ng kanilang cellphone. Mabilis na lumipas pa ang mga araw hanggang sa sumapit ang buwan ng Nobyembre, buwan kung kailan idadaos ang pista ng mga patay, kung kaya't kinakailangang pumunta ang mga tao sa sementeryo para linisin at bisitahin, alayan at ipagtirig ng kandila ang mga puntod ng kanilang yumaong mga mahal sa buhay. Isa na doon si Ella. Umisita siya sa sementeryo na mag-isa. Hindi nakauwi si James dahil may tatapusin silang malaking kontrata sa isa sa kanyang mga hawak para makuha na niya ang buong kabayaran ng kanilang proyekto. Kandila, isang boteng alak at walis lamang ang dala ng dalagang bumisita sa puntod ng kanyang mga magulang. Gusto kasi niyang siya mismo ang maglinis sa nicho ng kanyang ama at ina para ipadama pa din ang pagmamahal niya sa mga ito kahit sila ay wala na. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng dapat niyang gawin ay nag-alay pa siya ng maigling dasal saka siya umalis. Malapit na din namang sumapit ang gabi kaya binilisan na niya ang kanyang paglalakad. Subalit may hindi sinasadyang nahagip ang kanyang mga mata na isang lalaking nakatayo sa harap ng itim na nicho na baliktad ang nakalagay na imahe ng krus. Maputi, maganda ang hubog ng pangangatawan at may maamong muka. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon ay humahanga na pala siya sa lalaking una pa lamang niyang nakita.
at hindi pa niya kilala. Ano bang nangyayari sa'yo, Ella? May kasintahan ka na nga eh. Ang kerengking mo. Wika niya sa sarili. Sa kanya iniwas ang mga mata sa lalaki nang mapatingin din ito sa kanyang kinaroroonan. Dali-dali at tuloy-tuloy siyang naglakad paalis ng sementeryo. Lumakas pa ang kalabog ng kanyang dibdib sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Hindi na niya tuloy nakita ang pagngiti ng lalaki bago ito muling pumaling sa itim na nityong unti-unting naglalaho. Pagdating ni Ella sa kanyang tinutuluyang bahay, ay kagad itong naligo saka nagpunta sa harap ng altar para magdasal. Hindi niya kasi maipaliwanag ang kanyang mga nararamdaman buhat nang makita niya kanina ang lalaki sa sementeryo. O Diyos ko, gabayan mo po sana ako para tumahak sa tamang landas. Huwag niyo po akong pababayaan. Maikli nitong dasal, saka pumasok sa kanyang kwarto para matulog. Hindi na niya nagawa pang kumain dahil hindi na siya nakakaramdam pa ng gutom. Ang isa pa niyang problema ay kada ipipikit niya ang kanyang mga mata ay ang wangis ng misteryosong lalaki ang kanyang nakikita, imbis na ang kanyang nobyo. Ano ba? Sino ka ba? At bakit hindi ka maalis sa aking isipan? Wika ng dalaga sa kanyang isipan na hindi magawang makatulog, kaya lumipas ang magdamag na hindi siya maayos na nakapagpahinga. Kinabukasan ay tila lutang si Ella sa kanyang karinderya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pati sa usapan nila ni James sa cellphone ay hindi siya makasagot ng maayos na siyang nagpanibago sa binata. Halata rin ng kanyang mga serbidora, tagaluto at mga tagahugas ng plato ang ibang ikinikilos ng kanilang amo. Kaya naman pagkatapos ng mag-usap ng dalawang magkasintahan sa cellphone, ay dalawa sa kanyang mga babaeng tauhan ang nagmagandang loob na ihatid na lamang siya sa kanilang bahay para makapagpahinga. Naisip ng kanyang mga tauhan na dala lamang iyon ng matinding pagod. Samahan pa ng pagkasabik nito sa nobyong nasa malayong lugar. Pagsapit naman ng gabi ay madalas na may nakikita ang mga kapitbahay ng dalaga na isang itim na baboy sa loob ng kanilang bakuran. Subalit kapag umaga naman ay wala naman silang napapansing maski anong hayop na nakatali sa bahay ni Ella. Ang ipinagtataka pa nila ay kung bakit sa gabi lamang ito nila nakikita. At kapag pumapasok na ito sa loob ng bahay, ay hindi na nila ito nakikitang lalabas pa. Iyon ang isa sa napakalaking palaisipan sa mga mamamayang nakakakita sa baboy na itim na umaaligid sa bahay ng dalaga. Sa mga nagdaan pang mga araw ay mapapansin kay Ella ang malaking pagbagsak ng kanyang katawan. Nangangayayat na ito at maitim ang paligid ng kanyang mga mata. Pero hindi naman nila maramdaman na ito ay nanghihina. Bagkus kapag nakakasalubong nila ito ay masigla naman siyang bumabati sa kanila. Hindi kaya minamaligno ang batang iyan? Oo nga, baka isang kampon ng kadiliman ang itim na baboy na umaaligid tuwing gabi sa kanyang bahay. Kung totoo man yan, ay kawawa naman ang dalaga. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayaring kababalaghan sa kanyang buhay. Usap-usapan ng mga taga-baryo. Lingid sa kanilang kaalaman na naging matalas na ang pandinig ni Ella. Kaya dinig na dinig niya ang lahat ng kanilang usapan. Pagka-uwi niya sa kanyang bahay, ay agad siyang dumiretso sa harap ng salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang itsura at doon lamang niya nahalatang ang laki na ng kanyang ipinagbago. Halos hindi niya nakilala ang kanyang sarili sa mga sandaling iyon. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan na tila may kumikislot sa loob nito. Ayaw naman niyang isiping nagdadalang tao siya dahil nasa malayo ang kanyang nobyo. At isa pa ay bukod kay James
ay wala ng ibang lalaki na gumamit ng kanyang katawan. Hindi din napapansin ng dalaga sa kanyang sarili na hindi na ito kumakain. Madalang na din siyang magpunta ng kanyang karinderya dahil nababahuan siya at bumabaliktad ang kanyang sikmura kapag naamoy niya ang mga panindang ulam na niluto ng kanyang mga tauhan. Kaya ipinagkatiwala na lamang niya sa mga ito ang lahat. Hanggang sa sumapit ang gabi, ilang oras na lamang ang nakalipas at muling nagpakita ang itim na baboy sa bakuran ng dalaga. Pumasok ito sa loob at gaya ng dati ay hindi na lumabas pa. Dahil sa biglaang hindi makontak ni James ang katipan, ay nagpa siya itong umuwi sa kanila. Lihim itong pumunta sa bahay ng dalaga ng gabing iyon at doon ay siya mismo ang nakatuklas ng lihim na nangyayari sa dalaga nang walang kamalay-malay. Bago pa tumuloy si James sa tinitirhang bahay ni Ella, ay kinausap muna siya ng mga taong nakakita sa kanya. Sinabi nila ang kanilang mga nakita at naobserbahan sa mga kaganapan sa buhay ng dalaga. Hindi naman niya ito pinaniwalaan at nagpa siyang nagpatuloy sa paglalakad. Dali-dali siyang pumunta sa nakabukas na pintuan ng bahay. Subalit bago pa siya makapasok, ay may narinig siyang boses ng isang lalaking tila umuungol. Dahan-dahan siyang naglakad at sinikap na hindi makagawa ng ingay. Pagkapasok pa lamang niya ay tumambad na sa kanyang mga mata ang kalaswaang ginagawa ng isang hubot-hubad na lalaking nakapatong sa nobya niyang nakapikit ang mga mata. Tila nabuhusan siya ng malamig na tubig sa mga sandaling iyon. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan at tila namanhid ang buo niyang katawan. Nang mahimasmasan ay mabilis siyang pumunta sa kusina. Naghanap ito ng itak o maski na kutsilyo. Dahil sa sobrang sakit ay hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Buo na ang kanyang pasya na paslangin ang lalaking umiipot sa kanyang ulo. Nang makahanap ito ng matalim na punyal, ay muli siyang bumalik sa nakabukas na kwarto. Walang kamalay-malay ang manyakis na lalaking abala pa rin sa paggalaw sa dalaga na nasa panganib na ang kanyang buhay. Mabilis na itinarak ni James ang hawak nitong matulis na bagay sa likuran ng lalaking hubot-hubad. Ininda naman niya ito kaagad. Nagwala, subalit imbis na mas maging agresibo si James, napaslangin ang hinihinala niyang kalaguyo ni Ella, ay nagkamali siya dahil unti-unting napalitan ang kanyang nararamdaman ng takot. Nang unti-unti naging itim na baboy ang lalaki. Dahil sa mga kalabog at singasing ng itim na baboy na may tarak ng punyal sa likuran nito, ay nagising ang dalagang si Ella. Agad siyang napatakip sa katawan niyang walang saplot at nang makita niya ang hindi pangkaraniwang laki ng isang itim na baboy na nasa loob ng kanyang kwarto, ay napasigaw ito saka humagulgol sa pag-iyak. Nagsitakbuhan naman ang kanyang mga kapitbahay dahil sa narinig nilang sigaw, kaya maski pati sila ay nabahala dahil sa nakita. Mabuti na lamang ay may kumot na malapit sa kinaupuan ng dalaga, kaya natakpan niya ang kanyang katawan. Muling nagsipulasan ng takbo ang mga taong nakaharang sa pintuan ng bahay ni Ella dahil sa pagkaripas at pagpupumiglas na rin ng itim na hayop na duguan sa pagtakbo para tumakas. Muling nabuhayan ng tapang si James. Dinamba niya ang itim na baboy para mahawakan ng punyal at nang mabunot niya iyon ay muli niyang sinaksak ang hayop. Magkagayon pa man ay pinilit pa ding makatakas ng itim na baboy. Kahit nasugatan na ito, hinabol pa rin ito ng binata. Subalit mula sa kadiliman ay naglahaw ito na parang bula. Doon pa lamang naramdaman ni James ang sobrang pagod. Ang mga kalalakihan namang may hawak na kanya-kanyang armas ay hinagilap ang hayop na nakatakas. Alam kasi nila sa dami ng tama nito sa katawan ay tiyak na hindi ito basta-basta makakalayo. Lingid sa kanilang kaalaman na hindi ito ordinaryong hayop lamang, kung hindi isang kampon ng kadiliman.
Nanlalambot na bumalik si James sa loob ng bahay. Nadatnan niya ang dalagang nanginginig sa takot habang umiiyak. Napasabunot siya sa sarili niyang buhok, saka sinisi ang sarili. Naisip niyang hindi man lamang niya naprotektahan at napagtanggol ang nobya sa kamay ng misteryosong lalaking iyon. Awang-awa siya sa kanyang kasintahan sa mga sandaling iyon, subalit hindi niya ito magawang lapitan. Dahil sa galit ay pinagsusuntok na lamang niya ang pader ng bahay. Saka siya napaupo sa sahig na hindi na din napigilan pa ang kanyang emosyon dahil sa mga nangyari ng gabing iyon. Simula ng araw na iyon ay tulala na si Ella. Hindi na siya makausap ng matino maski na sino. Sinusubukan din siyang kausapin ni James pero wala ding epekto. Pinili na lamang ng binata ang magbakasyon muna at itigil ang pagtanggap ng mga proyekto para alagaan ang dalaga. Maski ang kanilang mga kapitbahay ay tumutulong din sa pag-aalaga kay Ella at salitan silang nagbabantay rito maliban sa gabi dahil may kanya-kanya din silang pamilya. Mag-isa lamang si James kapag gabi na nagbabantay sa dalaga. Nakatulala lamang ito at nakatitig sa malayo. Hindi na rin ito natutulog na siyang ikinabahala ng binata. Dagdag pa ng unti-unting paglaki ng tiyan nito habang lumilipas ang mga araw. Pero iniwasan pa rin isipin niyo ni James. Mas inisip pa rin niya ang kapakanan ni Ella at kung paano ito babalik sa dati. Hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan na siyang muling susubok sa katapatan at katatagan ng pagmamahal ni James sa dalaga. Walang kamalay-malay ang binata sa palaging paglabas ni Ella pagsapit ng hating gabi. Naglalakad itong tulala at inahatid siya ng kanyang mga paa sa direksyon kung nasaan ang misteryosong lalaking lumampas tangan sa kanya sa sementeryo. Doon ay patuloy pa ring pinagsasamantalahan ng lalaki ang dalaga na walang kalam-alam sa mga nakaganapan. Pagkatapos niyang gamitin ito ay kusa nang uaalis ang dalaga para umuwi sa kanyang bahay. Tila ba nahipnotismo na si Ella gamit ang kapangyarihan ng lalaki na isang makapangyarihang uri ng mga aswang. Lumipas pa ang mga linggo hanggang sa tuluyan nang lumaki ang tiyan ng dalaga kaya nagpasya na silang dalhin ito sa ospital. Subalit tumutol ang isa sa matandang lalaki na kapitbahay ng dalaga at sinabing hindi doktor ang makakatulong kay Ella kung hindi isang magaling na albularyo. Tinanong naman siya ng mga nakikiusisaring mga tao kung may kakilala siyang albularyo na makakatulong para maibalik sa normal ang dalaga at agad naman siyang tumango, tanda ng kanyang pagsagot. Isa lamang ang bukod tanging albularyong makakatulong sa ating suliranin. Siya ay si Apo. Ang albularyo may malalim na kalaman kung paano makikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Wika nito sa mga tao. Saan po siya nakatira, Lolo? Seryosong tanong ni James sa lalaki matanda. Hindi siya basta-basta mapupuntahan o makikita, iho. Siya ang pupunta mismo sa atin kapag nalaman niya ang ating suliranin at kung paano ako na ang bahala. Bukas na bukas din ay narito na siya. Seryosong sambit ng matanda. Sa kanya, itinalikod ang dalawa niyang kamay at naglakad pauwi na sa kanilang bahay. Pagkatapos ng usapang iyon, ay nagsiuwian na ang mga tao sa kanilang bahay. Malalim na ang gabi, pero hindi pa rin makatulog si James. Maya-maya pa lamang ay nakarinig na siya ng mga yabag galing sa kwarto ni Ella. Nasa mahabang upuan siya nakahiga, kaya kitang-kita niya ang paglabas ng dalaga mula sa kanyang silid tulugan. O Ella, bakit gising ka pa? Saan ka pupunta? Gabing-gabi na.
Mga tanong ng binata sa kasintahan, subalit tila hindi siya nito naririnig. Diretso pa rin kasi itong naglakad palabas ng bahay habang nakatulala, kaya wala nang nagawa pa si James kung hindi ang sundan ito. Patago-tago din siya sa masukal na parte ng daan para hindi siya nito mahalata. Sa kanyang kakasunod sa dalaga ay nakarating sila ng sementeryo. Doon ay kitang-kita niya kung sino ang katagpuan ni Ella. Iyon ay walang iba kung hindi ang lalaking lumapastangan sa kanya na kayang maging isang itim na baboy. Dahil sa kanyang galit ay hindi na napigilan lumabas pa ni James sa kanyang pinagtataguan dahil alam niyang pagsasamantalahan na naman si Ella ng lalaking iyon na dapat niyang mapigilan. Pero ang kanyang gagawing iyon ay siyang maghahatid sa kanya sa panganib at ang buhay niya ay maaring malagay sa bingit ng kamatayan. Pumulot siya ng malaking bato. Sa kapatakbo nitong sinugod ang nakatalikod na lalaki. Sa kanya malakas na pinukpok ito sa ulo. Bagya lamang na ininda ng lalaki ang natamo niyang pag-atake sa kanya ni James. Subalit kagad din itong napatitig sa binata nang may napakatalim na mga mata. Sa isang sampal lang niya sa binata ay bumalandra na ito sa lupa at halos balian pa ng leeg. Agad ding pumutok ang kanyang labi at nagkapasa ang mukha ng binata. Pero hindi lamang doon natapos ang lahat dahil unti-unting nagbago ang itsura ng lalaki bilang isang aswang. Lumabas ang mga matatalas nitong ngipin. Bumalasik ang maamo nitong mukha at tumaba ang kanyang mga kuko. Dagdagan pa ng pagiging mabalahibo ng katawan. Akma na sanang susuguring muli ng aswang ang binata nang biglang lumitaw ang isang matandang may kumikinang na palad. Sa ngalan ng amang pinakamakapangyarihan sa lahat, layuan mo ang binatang iyan. Umalis ka, kampo ng kadiliman. Umalis ka! Sigaw ng matanda sa halimaw. Dahan-dahan namang napapaatras ang lalaking aswang at halatang nasisilaw sa liwanag na lumalabas sa palad ng matanda. Unti-unti ring nilalapitan ng apo ang halimaw para saan natapusin na niya ang buhay nito. Subalit nagawa pa nitong makatakas nang mag-anyong uwak ito at lumipad ng malayo. Dahil sa matinding takot at pinsalang natamo ay nawala ng malay si James, pati na rin si Ella na nakapatong sa ibabaw ng nicho. Napailing na lamang ang matandang lalaki habang pinagmamasdan ang dalagang walang malay dahil sa nararamdaman niya mula rito ang presensya at malakas na kapangyarihan ng kadiliman. Binuhat niya ng walang kahirap-hirap ang dalawang walang malay na magkasintahan. Sa kanya dinala ang mga ito sa kanilang tinitirhang bahay. Sa may hindi kalayuan kung saan may isang malaking punong kahoy ay dumapo ang aswang na naging uwak. Nagngingit-ngit ang kalooban nito sa galit at isinumpa sa sariling magbabalik para kunin ang kanyang mag-ina. Papaslamin ko ang sinumang ahadlang sa aking mga plano. Magbabalik ako pagkasilang ng aking binhi. Sa kamuling lumipad papalayo. Pagputok ng araw ay nagising si James sa mga nag-uusapang mga tao sa labas ng kanilang bahay. Sa kanyang tabi ay mahimbing nang natutulog si Ella. Nakangiti siyang pinagmasdan ng buntis na nobya. Sa kabila ng lahat ng pangyayari ay mahal na mahal pa rin niya ito. Handa siyang tanggapin ang lahat at takuin ang batang bunga ng masalimuot na pangyayari sa buhay ng dalaga. Pagkatapos niyang halikan sa noo ang nobya, ay nagpasya na itong tumayo para alamin kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao. Doon ay nakita niya ang isang matandang lalaking may mahabang balbas at buhok na purong puti, pati na rin ang kasuotan at may hawak na kakaibang tungkod. Napalingon ito sa kanyang kinaroroonan, pati na ang mga taong kanyang kinausap.
Nanibago naman siya sa reaksyon ng mga ito. Huwag ka munang lalabas ng bahay. Nasa panganib ang iyong buhay. Sambit ng ermitanyo sa binata. Sige po. Tipid naman niyang sagot saka muling bumalik sa kwarto. Mga ilang sandali lamang ang nakakaraan at sumunod na rin sa kanya si Apong Apo sa loob ng bahay. Muli niyang tinignan ang dalawa at muli din siyang napailing. Tinawag niyang binata para ito'y kausapin at sabihin ang kanyang gagawin para mailigtas niya ang sarili at ang kanyang kasintahan. Mga ilang araw lamang ang orasyong iligay ko sa bahay na ito. Kapag nawalan na ito ng bisa, ay tiyak na malaya na ulit ang aswang na salakayin kayo. Hindi din naman ako pwedeng manatili dito dahil marami pang iba na nangangailangan ng aking tulong. Kaya itong sasabihin ko ay sana magawa mo bago pa mawala ang bisa ng aking orasyon. Mahabang litanya ng ermitanyo. Ano po yun? Sabihin niyo na po, Apong Apo. Lahat ay gagawin ko. Mailigtas lamang ang buhay ni Ella. Maski buhay ko ay handa akong ibuwis. Makaligtas lamang siya. Sagot naman ni James. Kung ganon, makinig kang mabuti at mamayang gabi ay uumpisan mo nang gawin. Dahil eksaktong unang gabi na mamaya ng kabilugan ng buwan. Ani ni Apong Apo. Saka inumpisa ng kanyang importanteng sasabihin. Bigla namang napasigaw si Ella. Mabuti na lamang at tapos nang mag-usap ang dalawa ng masinsinan. Kaya agad na itong minalingan ng tingin. Napatakip ng kanyang mga tainga si Ella habang inililibot ang tingin sa loob ng kwarto. Pagkalapit ng dalawa sa kanya ay kaagad siyang tinanong ni James kung ano na ang nangyari. May boses. Tinatawag niya ako. Gusto niya ang akong pumunta ng sementeryo. Siya daw ang ama ng pinagbubuntis ko. May takot sa mga matang sambit ni Ella sa binata. Huwag kang mag-alala, Ella. Hindi ko na uli hayaang mapagsamantalahan ka ng halimaw na yon. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Saad naman ni James na nakakuyom ang mga palad. Malakas ang kapangyarihan ng aswang na yon. Binalutang ko na ng puting orasyon ng buong bahay. Pero nagawa pa rin niyang pasukin ang isipan ng iyong nobya para ito'y utusan. James, lumayo ka muna rito at alisin mo kay Ella ang hipnotismo sa kanya ng halimaw na iyon. Litanya ni Apong Apo. Agad namang sumunod ang binata sa utos ng ermitanyo. Ay kaagad na pinikit ang mga mata ng dalaga, saka bumalik sa pagkakahiga. Sa pamamagitan ng muling pagliwanag ng kanang palad ng Apo, ay unti-unting lumalabas mula sa ilong, bunganga at tainga ni Ella ang maitim na usok. Dahil sa napakatingkad na liwanag na nagmumula sa palad ng ermitanyo, ay unti-unti itong nalulusaw. Ligtas ka na, iha, at hindi na niya mapapasok pa ang iyong isipan. Pero hindi pa tapos ang iyong laban. Kaya James, ikaw na ang bahala. Opo, Apo. Sagot naman ng binata. Magtiwala ka lang sa iyong sarili at laging magdasal sa mga hakbang na iyong gagawin. Huwag mong kakalimutang isarang pintuan at bintana bago magtakip silim. Ngayon ay nakahaling tulad kayo sa isang itlog. Kapag may kaunting basag ay tiyak na pagsisimulan ito ng pagkabulok. Ganon din ang aswang ngayon. Naghihintay siya ng madadaanan para mapasok niya kayo at makuha ang iyong nobya.
Mahabang paalala ng ermitanyo sa binata. Makakaasa kayo, apong apo. Tatandaan ko lahat at gagawin ang inyong mga pinag-uutos. Maraming salamat po sa inyong tulong, apo. Nakangiting tugon ni James. Pagpalain at gabayan ka nawa ng ating Diyos sa iyong mga gagawing hakbang. Paalam. Pagkasabi ng apo ng ganoon, ay tila naduling ang mga mata ng binata. Inusot niya ito ng kanyang mga palad at nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ay wala na ang puting ermitanyo sa kanyang harapan. Nagulat man, pero ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Pinuntahan na lamang niya ang nobyong buntis na mahimbing nang natutulog ulit. Mas lalong nagitngit naman sa galit ang aswang dahil sa ginawang pag-alis ng ermitanyo sa kanyang hipnotismo kay Ella. Hindi na niya ito magawa pang utusang muli. Hindi rin niya maamoy yung presensya nito dahil sa orasyong inilagay ng apo sa tinitirhan nilang bahay. Napakalaking sagabal mo talaga sa aking mga pinaplano. Matandang hukluban. May araw ka rin sa akin. Paghihigantihan kita. Sana hindi mapahamak ang binata. Panginoon, gabayan niyo po siya at huwag papabayaan. Umpisa pa lamang ito ng kanyang mga pagsubok na susungin. Gabayan niyo po siya sa kanyang laban. Taimtim na dasal ni apong apo para kay James. Nakapaghanda na si James ng kanyang mga gagamitin para sa kanyang paglalakbay pagsapit ng dilim. Kailangan magawa na niya ang ipinag-uutos sa kanya ni apo para magawa niyang maprotektahan ang dalagang minamahal. Paulit-ulit niyang binilinan si Ella sa kanyang mga dapat na gawin, pati na rin ang mga pinagbabawal para sa kanyang kaligtasan. Lalong-lalo na ang pagbukas niya ng mga pintuan at bintana. Paulit-ulit niya itong pinaalalahanan. Panay sagot naman ng oo at tango ni Ella. Tanda ng kanyang pagtugon. Hindi pa man lubusang sumasapit ang gabi, ay lumabas na ang binata sa kanilang na orasyon ng bahay. Hindi na kasi niya dapat hintaying lamunin ng dilim ang buong paligid bago pa siya lumabas dahil baka makasalisi ang itim na kapangyarihang hipnotismo ng halimaw na gumagambala sa kanyang kasintahan. Hanggang sa dumating na ang takdang oras, inumpisa na din ng binata ang paglalakbay niya papuntang gubat at sa direksyong itinuro ng apo sa kanya. Napabuntong hininga pa siya nang napakalalim bago niya inumpisahan ang paglalakad. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Sambit niya sa kanyang isipan habang nakatingala sa langit na nagdarasal. Kung minamahalas ka nga naman, oh. Brownout pa. Napakalinsangan tuloy. Wika naman ni Ella sa kanyang sarili habang hinihimas ang malaki niyang tiyan at nagpapaypay ng karton. Abala naman ang halimaw na naghahanap ng mabibiktimang sanggol para palakasin ang sarili. Nababatid kasi niyang may ibang binabalak ang apo laban sa kanya. Kaya kailangan niyang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Hanggang sa makaamoy siya ng bagong panganak na sanggol sa may hindi kalayuan. Sa gabing iyon ay buhay ng isang pamilya ang nanganganib. Ang kaligtasan sa kamay ng masamang aswang. May nag-iisang kubo ang nakatayo sa gilid ng gubat. May kalayuan ito sa kabiasnan, kaya tanging tunog ng mga hayop at insekto ang maririnig mula sa labas. Si Ariel at ang asawa niyang bagong panganak na si Ira ang nakatira dito. Nang makaalis na ang kumadronang nagpaanak sa babae, ay sinara na ng mabuti ni Ariel ang mga bintana at pintuan. Pero hindi yon naging sapat para protektahan niya ang kanyang mag-ina
hanggang sa makarinig siya ng mga kakaibang kaluskos at yabag sa kanilang bakuran. Dahan-dahan siya lumapit sa bintana na gawa sa pawid kung saan naroroon ang direksyon ng mga ingay. Gumawa siya ng kaunting uwang sa pawid gamit ang isa niyang daliri para makasilip sa labas. Ganun na lamang ang kanyang pagkagimbal nang mukha ng isang itim na baboy ang kanyang nabungaran na nakatingin sa kanya. Huli na at wala na siyang nagawa pa para lumaban nang tumagos mula sa dingding nilang gawa lamang sa pawid ang kamay ng aswang na may matutulis na kuko at dumiretso ito sa kanyang puso. Tirik ang mga matang bumagsak sa lupa ang lalaking dinukot ang puso nang wala ng buhay. Agad naman nilamon ang hawak-hawak niyang laman loob ng lalaking biktima bago niya sinira ang bintana at dingding ng kubong iyon. Magsisigaw man si Ira wala siyang magagawang laban para iligtas ang kanyang anak sa tiyak na kapahamakan. Hindi rin niya magawang tumayo para tumakas dahil sa labis na panghihina dala ng kanyang panganganak. Wag! Maawa ka sa anak ko! Wag! Lumayo ka sa amin! Lumayo ka, halimaw! Sigaw niya pero hindi umepekto. Mabilis siyang sinabunutan ng aswang, saka siya nito itinaas. Walang ano-ano'y sinunod nitong dinukot ang puso ng babae. Sa kanya ito binitawan na wala ng buhay. Pagkatapos niya uli itong nilantakan, ay kinuha na niya ang sanggol. Panay iyak naman ang kaawa-awang bata habang unti-unti siyang kinakain ng halimaw. Pagkatapos ng karumal-dumal na krimeng ginawang pagpaslang ng aswang sa isang pamilya, ay iniwanan na niya ito na tila walang nangyari. Hindi naman niya magawang maamoy ang naglalakbay na binatang si James dahil sa iniwan sa kanya ng apo na banal na tubig na ipinahid niya sa kanyang katawan. Hindi pa rin bumabalik ang kuryente. Naliligo na si Ella sa sariling pawis dahil sa sobrang alinsangan ng panahon. Ay, bahala na. Hindi ko na kaya. Hindi naman siguro masama kung ang isang bintana ay bubuksan ko. Hindi ba? Baka mamatay na kasi ako sa sobrang init. Pagkasabi niyon ay binuksan na nga ng dalaga ang isa sa bintanang salamin. Pagpasok ng hangin ay kagad niyang itong ninamnam. Agad na napawi ang init na kanyang nararamdaman. Napangiti naman ang aswang dahil sa muli na niyang naamoy ang presensya ng pinagnanasaan niyang si Ella. Gamit ang palipad hangin ay pinadala niya ang itim niyang aura na may panghipnotismo para kontroling muli ang dalaga. Wala pang ilang minuto ang nakakaraan at bumalik na muli si Ella sa pagkatulala. Dahan-dahan itong binuksan ang pintuan sa kamarahang naglakad palabas papunta sa lugar kung saan siya inutusang papuntahin ng halimaw. Tila gusto naman nang bumalik ni James sa kanilang bahay dahil sa biglaang pag-aalala niya sa kasintahan. Subalit sinabi naman niya sa kanyang sarili na kung hindi nagawa lahat ng dalaga ang kanyang mga pinagbilin at nahipnotismo siya uli ng aswang, ay wala pa rin siyang magagawa para mapigilan ito. Kaya buo na ang kanyang desisyon. Itutuloy na niya ang lahat ng kanyang mga plano para na rin ito sa kanilang kaligtasan. Hindi pwedeng magpadaig na lamang ako sa aking awa kay Ella. Wala itong maitutulong para iligtas siya sa halimaw na iyon. Mas higit na kailangan kong mahanap ang sinasabi ni Apong Apo sa akin. Iyon lamang ang tanging paraan para magkaroon ako ng laban sa kakasugupain kong aswang na iyon. Kailangan kong makuha ang gintong mata ng engkantadong pinya dito sa loob ng kagubatan. Tuwang-tuwa naman ang aswang nang muli niyang masilayan ang babaeng ginawa niyang sisidlan ng kanyang binhi. Nilapitan niya ito sa kanya hinapdos ang maamong muka ng dalaga. Hinawakan pa niya ito sa labi. Bago mo ipanganak ang aking binhi, ay gagamitin muna kita, Ella.
Nang sa gayon ay hindi ka mahirapang magduwal sa magiging bagong tagapagmana ng aking kapangyarihan. Malapit nang matupad ang aking mga pangarap. Sa pamamagitan mo ay dadami uli ang aking lahi. Hanggang sa tayo na ang maghari sa buong mundo at magiging mga tila hayop ang mga tao na ating tutugisin para kainin. Malakas ang paghalakhak na saad ng aswang habang takam na takam sa katawan ng dalagang kanyang pinapasadahan ng tingin. Dali-dali niya itong dinala sa masukal na gubat. Saka nito doon pinahiga. Malaki na ang tiyan ng dalaga, subalit pa hindi pa rin ito naging sagabal para pagsamantalaan siya muli ng halimaw. Nakabalik si Ella sa kabilang orasyon ng bahay na muling nagamit at napagsamantalahan ng kalaguyo niyang aswang. Habang palalim ng palalim ang napapasok ni James sa gubat, ay mas nagiging matarik at delikado naman ang daanan. Hindi naman iyon naging sagabal sa kanya. Para hindi ituloy ang nasimulan, mas lalo pa siyang nagiging matatag kapag naiisip niya ang kanyang kasintahan. Hindi namamalaya ng binata ang paglipas ng oras. Ganap ng 12:00 ng hating gabi ng mga sandaling iyon. Kaya nakataas na rin ang bilog na buwan na siyang nagbigay liwanag sa paligid. Mga ilang sandali pa ang lumipas hanggang sa mapansin niya ang kakaibang bagay na kumikislap-islap sa may hindi kalayuan. Itinuon doon ng binata ang kanyang paningin gaya ng bilin sa kanya ni Apong Apo. Kailangan niyang mahuli ang gintong mata ng engkantadong pinya na nakatitig sa kanya kung iyon nga ang kanyang hinahanap. Kapag nagawa niya iyon ay pwede na itong kunin. Pag nakuha niya ito ay kusang mapupunta iyon sa kanyang noo na magsisilbing kanyang ikatlong mata. Ito ang kanyang magiging gabay at magbibigay sa kanya ng pambihirang lakas para lumaban sa kampo ng kadiliman. Subalit hindi ganon kadali ang lahat dahil may kakayahan ding nagunwari ang engkantadong pinya. Kaya nitong magpanggap at magbago ng itsura bilang ibang prutas kapag nakarinig ito ng mga ingay. Kaya naman matyaga at maingat na nilapitan ito ni James at nang siya ay makalapit doon, napagtantong iyon ang engkantadong prutas na kanyang hinahanap. Teka, paano kaya ito mapapatitig sa aking kinaroroonan kung hindi ako mag-iingay? Ani ni James sa kanyang isipan na biglang napaisip, subalit kagad din siyang nakaisip ng paraan. Dahan-dahan na siyang dumapa na halos hindi kumukurap ang mga mata na binabantayan ang pagmulat ng gintong mata ng nasabing prutas. Hindi naman maiwasan ng binata ang hindi kabahan, lalo't nasa gilid ito ng bangin. Kapag nagkamali siya sa kanyang pinaplano, ay Jack, nakatapusan na ng kanyang buhay. Magkagayon pa man, desidido pa rin siyang ituloy ang mga binabalak. Wala na siyang planong umatras pa. Halos 1 oras na ang nakaraan at hindi pa rin dumidilat ng gintong mata. Nanatili pa rin itong natutulog ng mahimbing. Humahapdi na rin ang mga mata ng binata dahil sa hindi nito pagkurap. Ayaw niya kasi sa isang pagkurap niya ay mawawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang unti-unting bumubukas ang mga tuklap ng gintong mata ng engkantadong pinya. Iyon na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Agad niyang inihanda ang kanyang sarili. Nang makamulat ng tuluyan ang gintong mata, ay gumawa na siya ng ingay para mapansin siya nito at gumana naman ang una niyang plano. Pagkatapos nun ay binuhos niya ang kanyang buong lakas sa pagtakbo
para dambahin ang gintong mata. Gaya ng sabi ni Apo, kapag nakarinig na ng ingay ang mutya, kanyang kunin at maglalaho na ito at matagal na namang hindi magpapakita. Kaya bago ito maglaho ng tuluyan, ay kailangan makuha niya na ito. At yun na nga, unti-unti na itong nawawala. Wala nang magagawa pa si James kung hindi ang makipagsapalaran. Malayo pa lamang ay padakmang nilundag niya ang gintong mata ng engkantadong pinya. Subalit napasobra siya ng lakas. Dumiretso siya sa bangin, kaya nagsisigaw siyang bumulusok pa ibaba. At nang bumagsak siya sa lupa, ay lumagutok pa ang kanyang tainga bago siya nawalan ng buhay. Bigla namang sumama ang kutob ni Apong para sa kaligtasan ng binata. Napatingin ang ermitanyo sa malayo, saka nagsalita. Makapangyarihang Panginoon, alam kong hindi mo hahayaang magwagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Nasa iyong kamay nakasalalay ang kaligtasan ng sanlibutan. Protektahan niyo sana ang binata at huwag hayaang mapahamak, Panginoon ko. Muling dasal na taimtim ng Apo, saka muling itinuloy ang kanyang paglalakbay. Nanginginig namang nagdadasal ang kumadronang nagpaanak kay Ira dahil sa nasaksihan niya ang nakakapangilabot na paglapa sa isang buong pamilya ng isang aswang. Hindi siya makatulog ng gabing iyon dahil sa mga nakita. Malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib at pinagpapawisan na malagkit. Lingid sa kanyang kalaman na naaamoy at nasundan siya ng halimaw na kanyang kinatatakutan. Nagpapalipas lamang ito ng kanyang kabusugan dahil sa masarap na kinain niyang bagong silang na sanggol. At kapag muli siyang nakaramdam ng gutom, ay siya na ang isusunod nitong alapain. Gawa lamang din sa pawid ang bahay na kumadronang nagngangalang Jacqueline, kaya mabilis lamang itong sisirain ng halimaw anumang oras niyang naisin. Kumislot naman ang mga daliri ng binatang nahulog sa bangin. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Nakaramdam siya ng kaginhawaan at ibayong lakas na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Nang makabangon ay binalik pa niya sa normal ang nabali niyang leeg, sanhi ng kanyang pagkakahulog sa mataas na bangin. Patay na ba ako? O isa na ba akong kaluluwa? O kaya nananaginip lang? Hanggang sa naalala niya ang huli niyang nagawa. Tinampal-tampal pa niya ang kanyang sarili para gisingin. Kung totoo ngang isa lamang itong panaginip. Pero sa huli ay nakumbinsi din niya ang sarili na bago siya nahulog sa bangin ay nakuha na niya ang gintong mata ng engkantadong pinya. Salamat po Panginoon. Hindi niyo ako pinabayaan. Makakaasa kayong gagamitin ko ang kakayahan kong ito sa kabutihan. At sana po'y gabayan niyo akong muli kung paano tuklasin ang taglay nitong kapangyarihan. Salamat pong muli, Panginoon. Taos-pusong dasal at paghingi ng pasasalamat ni James sa Diyos. Para mas makuminsi pa siya, ay pinagdiinan niyang higpitan ang pagkuyom ng kanyang kamao. Nagsilabasan naman ang mga ugat nito sa braso at ramdam niya ang nag-uumapaw niyang naipon na enerhiya. Sinubukan niyang isuntok iyon sa malaking puno at ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha sa sarili dahil halos tutumba ang malaking punong kahoy dahil sa tindi ng lakas ng kanyang pinakawalang pag-atake. Hindi rin siya nakakaramdam ng kahit kaunting sakit at nagmistulang bakal ang kanyang mga kamay. Ayos to. Ngayon, umanda kang halimaw ka. Seryoso na akong harapin ka.
Sambit ng binata sa kamabilis na inakyat ang kinahulugang bangin. Pagdating niya sa itaas ay nakita niya ang engkantadong pinya sa dati nitong tinubuan. Ngayon, isa na lamang itong ordinaryong prutas. Salamat sa kapangyarihang ipinagkaloob mo sa akin. Tutal, wala nang magbabantay sa iyong gintong mata. Ay kukunin na kita. Alam kong hindi ka basta-bastang pinya. Ang mga laman mo ay marami pa ding may tutulong. Pagkasabi niyo ng binata ay kinuha niya ang prutas sa cabinet pit saka inumpisa ng paglalakad. Pagkalipas ng ilang oras, bago sumapit ang umaga, ay nakaramdam na naman uli ng gutom ang aswang. Agad niyang nilapitan ang kubong tinitirhan ng kumadrona para gawin itong masarap na hapunan. Dahil sa hindi makatulog si Jacqueline, ay panay dasal niya habang naririnig ang mga kaluskos at yabag na nanggagaling sa labas at palapit sa kanyang kinaroroonan. Oo, Diyos ko. Iligtas mo po ako sa kamay ng halimaw. Huwag mo po sana akong pababayaan. Nanginig nitong dasal sa kanyang isipan. Medyo kumalma naman ang pagkalabog ng kanyang puso nang nawalang bigla ang mga kaluskos at yabag mula sa labas. Nakikiramdam pa siya ng ilang minuto at nang makatiyak siyang wala na ngang ito, saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag at pinunasan ang mga tagaktak niyang pawis sa kanyang muka at katawan. Subalit, halos mahulog ang kanyang puso dahil sa sobrang pagkagulat nang bigla na lamang tila karton na hinawi ng halimaw ang dingding ng kanyang bahay. Dahil sa pangyayari at sa takot nito, sa nagpapantigang mga pangil ng mabalahibong nilalang na nasa kanyang kaharapan, ay inatake sa puso si Jacqueline. Hindi na niya naramdaman pa ang paglapas sa kanya ng aswang na kanyang kinatatakutan at paglantak nito sa kanyang mga laman loob. Habang kumakain ng aswang, ay nakaramdam siya ng kakaibang presensya mula sa malayo. Ngayon lamang niya ito naramdaman, subalit ang nilalang na nagtataglay nito ay pamilyar sa kanyang pangsagap. Pagputok ng araw ay nakabalik na din si James sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang dalagang tulala na naman at magulo ang buhok. Intuban siya agad na masama, lalo na nang makita niya ang isa sa mga bintana na nakabukas.